Bilang bahagi pa rin ng Oplan Ligtas Sumvac 2015, patuloy ang pambansang pulisya ng Pilipinas sa pagbibigay ng paalala at pagbabantay sa mga matataong lugar at sentro ng transportasyon. Sa Batangas Port, Batangas City, alerto ang mga pulis sa pagbabantay ng kaligtasan at seguridad ng mga magbibiyahe at magbabakasyon sa kanilang napiling lugar at pasyalan. Panoorin po natin ang naging paghahanda ng PNP Maritime Group at iba pang unit ng pulisya para sa ligtas na summer vacation ng ating mga kababayan. Ang buwan ng Abril at Mayo ay ang panahon ng pagpaplano ng bawat magkakapamilya, magkakaibigan at magkakaopisina na magbakasyon sa iba't ibang panig ng ating bansa. Paborito ng mga itong pasyalan ang iba't ibang nagagandahang mga beach resorts at mga nakakabiganing tourist spots. Sinasamantala rin ng mga bakasyonista ang mahabang araw ng bakasyon upang makapamasyal, makapagpahinga at makauwi sa kanilang mga probinsya. Siyempre pa, kasabay rin ito ang pagdagsa ng ating mga kababayan sa iba't ibang pantalan at mga terminal na kung saan ay kakikitaan ng masidhing pagnanais na maisakatuparan ng kanilang mga planong bakasyon. Kaya naman, kabi-kabila rin ang pagbibigay ng mga babala at paalala ng hanay ng pambansang pulisya sa ating mga kababayan na mag-ingat sa mga mapagsamantala ngayong panahon ng summer vacation mula pa sa kanilang paghahanda hanggang sa kanilang pag-uwi. Sa ngayon, maraming pulis ang nakatalaga sa mga converging areas tulad ng Pantalan. Patuloy silang nakasubaybay, nakaagapay, nagbabantay at umaalalay sa mga turista at bakasyonista. Nitong nagdaang linggo, ang Philippine National Police ay naging abala sa pagpapanatili ng katahimikan at ng seguridad ng bansa. Naging matahimik at mapayapa ang pagsalubong ng mamamayang Pilipino at mga dayuhan nitong mga nakalipas na araw ng bakasyon. Ngayong gabi ay ibabahagi namin sa inyo ang ikalawang serye ng mga naging hakbangin at aksyon ng pulisya kaugnay sa Summer Vacation 2015 na isinagawa partikular na ang hanay ng Maritime Police sa lalawigan ng Batangas. Hanggang sa ngayon ay dumaragsa pa rin ang mga turista sa pantalan ng Batangas City upang tumungo sa mga probinsya gaya ng Mindoro, Bicol, Romblon, Marinduque, Antique, Caticlan at iba pang probinsya sa ating bansa. Dinarayo ito dahil sa ito ang pangunahing daan upang makatawid sa mga nabanggit na probinsya at lalawigan. Kaya naman, puspusan ang pagbabantay ng mga pulis ng Maritime Unit ng Region 4A para mapanatili ang pangkalahatang seguridad ng mga manlalakbay. Nakapanayam namin ang nakatalagang Station Chief ng 401st Maritime Police Station sa Philippine Port Authority Compound, Santa Clara, Batangas City na si Police Chief Inspector Mary Cristal B. Peralta. Security, of course, sa mga nandito ngayon sa papunta dito sa terminal at saka yung palabas na ng terminal. Ibig sabihin papunta dito sa terminal, yung mga pasakay pa lang sa mga barko natin to their destination. So marami kasing destination natin ngayon. Alam naman natin ngayon na ang summer vacation is most probably ang concentration ng tao ngayon is pumupunta ng Puerto Galera sa mga beaches natin. At the same time, may mga pumupunta rin ng Caticlan, papunta ng Boracay. So ngayon, kailangan natin ito na mai-secure na masigurado na yung seguridad ng mga tao natin. At the same time, yung mga pauwi na sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan pagkatapos ng kanilang mga mahabang bakasyon, at the same time, mabigyan din natin or ma-provide natin ng seguridad at kung ano pa yung kaya nating itulong sa kanila. Dagdag pa ni Police Chief Inspector Peralta ang pagbibigay ng mga paalala at safety tips sa mga turista at publiko upang makatulong na makaiwas sa mga masasamang loob. Actually po, kung makikita nyo po, nagbibigay kami ito ng safety tips flyers para po ito sa gabay sa inyong paglalakbay. Ito po ibinibigay ng PNP Maritime Group sa mga port areas natin. So ito yung sa gabay sa inyong paglalakbay, mabanggit ko lang na maging maagap sa pagpunta sa terminal. So kailangan din ingatan ang inyong mga ticket para wala tayong magiging problema at huwag kayong bibili ng ticket kung kani-kanino lang kasi baka maaari may mga fixers at the same time. Huwag din tayong magsuot ng mga mamahaling alahas. Maaaring ito maka-attract ng mga hold-uppers na dapat magbabakasyon tayo, dapat wala na tayong mga isinusuot na mga alahas para hindi natin ma-attract yung mga hold-uppers at tayo mismo nasa critical na mga kondisyon pag gano'n ang mangyari sa atin. At the same time, huwag tayong magdadala ng masyadong maraming gamit.
Kung ibig sabihin, kung kaya ng isang bag lang at 2-3 araw lang naman tayo magbabakasyon, tama na yun. Ngayon, kung at the same, pwede rin tayong dapat maging alerto tayo sa mga mandurukot. Ngayon, kung kunwari, hindi natin maiwasan na nadukutan tayo, dapat alamin natin kung saan yung pinakamalapit natin na police station. May mga help desk po tayo na nilalagay sa mga port areas natin. Bukod sa mahigpit na seguridad na kanilang pinatutupad sa kanilang nasasakupan, pinagtitibay rin nila ang kanilang pakikipagtulungan at ugnayan sa iba't ibang sangay ng lokal ng pamahalaan at ahensya gaya ng Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, K9 Unit at Philippine Port Authority na kanilang aktibong katuwang sa pagbibigay serbisyo at seguridad na inilalaan sa publiko. Ibinahagi rin ni Police Chief Inspector Mary Cristal Peralta ang mga naging resulta ng kanilang pinaigting na seguridad, katuwang ang Philippine Port Authority Security. Sila ay nakahuli ng mga lumalabag sa mga panuntunan ng port area at maritime police gaya ng pagpupuslit ng illegal na droga, mga pampasabog na ginagamit para sa illegal fishing at illegal possession of firearms or violation of Republic Act 10591. Naaktuhan ng Police Community Relations Group Production Team ang pagkakahuli sa isa sa mga lumabag at nagtangkang magpuslit ng baril na ngayon ay nahaharap sa kaso ng violation of RA 10591. Dagdag rin ni Police Chief Inspector Peralta ang kanilang patuloy na pagpapatrolya at pagsugpo ng mga iligal na gawain ay hindi lamang limitado sa mga pantalan, kundi maging sa karagatang kanilang nasasakupan ay puspusan din ang pagpapatrolya ng kanilang grupo upang mapangalagaan at maipatupad ang batas pangkaragatan. Yung speedboat na to, ginagamit natin ito sa seaborne patrol operation natin. Yung purpose ng seaborne patrol natin to preempt any criminal activity na nangyayari dito sa within the municipal waters or provincial waters of Batangas. So kung makikita nyo, nandito tayo sa Batangas City ngayon, hindi lang po dito yung ating scope of operation. Meron po tayong separate operation na kinakandak, meron tayo sa Nasugbu. If you will see that island, that's Island Municipalities dyan. Balayan Bay na ang tawag natin dito sa area na to. So, para ginagawa natin itong seaborne patrol na ito para po sa ganon, kung may mga illegal or criminal activities man, yung mga criminals na gustong gawin dito sa mismong laot, mapre-preempt natin yan, mapre-prevent natin siya. Sa mga nahuhuli natin, may mga municipal ordinances at saka violation ng RA 8550, yun sa fisheries law natin. So may mga na-file na tayo ng mga cases sa court, sa mga pasaway na gumagawa pa rin hanggang ngayon ng mga against sa batas natin. Actually, ang isa sa mga nahuhuli natin yung pumapasok sa atin marine protected area. So, kailangan talaga, sila yung most probably nahuhuli natin dahil kaya nga tinawag na marine protected area, we have to protect that area kasi doon nangingitlog ang mga isda natin. Yun hindi lang para sa amin, kundi para sa ating lahat dahil pag maganda yung marine environment natin, maraming itlog yung mga isda, so maraming fish catch ang maisasakot para mga fishermen natin, mas malaki yung fish catch nila, mas malaki din yung benta nila. Maliban pa riyan, ipinaliwanag rin niya ang batas na posibleng kakaharapin ng kanilang mga nahuhuli. Meron tayo, may mga illegal fishing na tayong nahuhuli. 8550, yan yung illegal fishing natin. Yung may mga nagko-compressor pa rin, yung sa compressor naman, pinapasok natin doon yung municipal ordinance kasi hindi siya makakapasok sa 8550. So sa 8550 natin, yung sa una, yung wala silang permit at pumapasok sa marine protected area natin. Yun, yung fine mesh net na tinatawag natin, yun, hinuhuli natin yung mga yun. At dahil sa masigasig na pagbabantay at ipinagkakaloob na serbisyo ng mga pulis, natutuwa naman ang mga turista. Ayon sa kanila, malaking tulong ang pagbabahagi ng mga tips at ang presensya ng mga pulis sa paligid ay tunay na pakiramdam nila sila ay secure na secure. Yung pagbibigay ng mga gantong babala para maiwasan din yung mga kaguluhan sa ating lugar. Tulad na lang ng mga krimen.
nakakatulong din yung mga PNP sa pagsugpo ng mga masasamang tao sa ating bansa. Ako na may nakikita ko mga pulis na ganito kasi nakakasiguro kami na ligtas yung mga tao sa mga kapamahakan. Actually maganda siya kasi para na-aware kami dun sa mga nangyayari tsaka dun sa posibleng mangyari, halimbawa. Ano sir yung kabutihang dulot nito sa tingin niyo? Siguro awareness dun sa mga pasahero. At the same time, para mas alam namin ang gagawin. Kung halimbawa, tsaka alam namin na mayroong sa amin, magliligtas kung halimbawa may mangyaring hindi maganda. Para sa akin, malaking tulong to kasi actually hindi ko alam yung mga number. So kung may ganito, talagang maganda kasi dito lang ako titingin, makakapag-report ako kung mayroong nakita ako o kaya na-encounter na insidente. Maging ang mga dayuhang turista ay ramdam rin ang kabutihang dulot ng pagbibigay seguridad ng mga pulis, hiling din nila ang pagmamatsyag sa buong lugar. I guess with a lot of tourists there's a lot of petty crime around, so I guess policemen have to keep a careful eye on the tourists and maybe warn them about some of the pickpocketing or whatever is going on, right? No security. 4 stars in 5 stars. Wow! Yeah. Tunay na kaaya-aya at masarap ipagdiwang ang buong summer vacation kung magtutulungan ang mamamayan at pulisya para sa ligtas at matiwasay na pagbabakasyon.